Simula kahapon ay nagpatupad na ng pagbaba sa presyo ng liquefied petroleum gas sa mga kumpanya ng langis. Nagkakaroon ng tapyas na 1 peso and 64 kada kilo sa Solane at 1 peso and 75 kada kilo naman sa Petron. Ayon sa Petron, ang rollback ay dahil naman sa pagbabago sa international contract price ng LPG para sa Hunyo. Nagpatupad din ng rollback ang dalawang mga kumpanya noong Mayo. Magkakaroon naman ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo simula bukas araw ng Martes, June 3, ayon sa Department of Energy. Sa pagdaya ni Assistant Director 3 Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau, posibleng magkaroon ng 40 centavos na dagdag sa presyo ng gasolina habang inaasahan din ang 20 hanggang 40 centavos na bawas sa presyo ng diesel. Mananatili naman ang presyo ng gas. Inihayag ng Department of Health na walang ipinatutupad na lockdown sa Pilipinas kaugnay sa mga kaso ng monkeypox o mpox sa bansa. Nilinaw ng ahensya na fake news ang mga kumakalat na social media tungkol sa naturang sakit na nagbabala sa publiko na maging maingat sa pagtanggap ng maling impormasyon. Bagamat tumataas ang kaso ng mpox ngayong taon, mas mababa pa rin anya ito kumpara noong 2024 ayon sa DOH. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na isang crucifixion at sariling bloodbath ang kanyang impeachment trial sa Senado. Sa kanyang pagsasalita sa harap ng mga mamamahayag sa The Hague nitong weekend, ganito ang sinabi ni VP Sara. It's a persecution, some sort of crucifixion. And so when there's crucifixion, there's blood. So it's a bloodbath. My bloodbath. Natawa lang siya sa reaksyon ng Malacanang at ibang mga opisyal ng gobyerno sa salitang bloodbath na masyado nilang kinakatakutan at hindi alam ang tunay na kahulugan at konteksto. Sinabi naman ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte na hindi niya prioridad ang pakikipag-ayos kay Pangulong Marcos Jr. dahil mas mahalaga ang kapakanan ng bayan kaysa sa mga personal na issue. Sa pahayag ni VP Sara, sinabi nito na hindi muna siya magsasalita hinggil dyan dahil hindi niya ito prioridad. Mas mahalaga daw ang problema ng bayan kaysa personal niyang problema sa Pangulo. Tama ang desisyon ni Pangulong Marcos na italaga si Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng PNP. Ito naman ang sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at outgoing PNP Chief General Romel Marbil. Kapwa sinabi ni Remulla at Marbil na magaling na police officer si Torre. Hindi daw ito regalo ng Pangulo kay Torre dahil sa siya ay nag-aresto kay Pastor Kibuloy at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang mga political enemies ni Marcos.